Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Mika May Mahiwag mula sa Regional Police Community Affairs and Development Unit, NCR. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Illegal na droga na tinatayang 2 milyong pisong halaga na kumpiska sa Mabalacat City. Siyamnaput-apat na individual na sangkot umano sa pamamahala at pagpapatakbo ng illegal na online raffle arestado sa Tarlac. At 7 suspect na umano'y sangkot sa carnapping at online na pagbebenta ng mga ninakaw ng sasakyan at pyesa, kalaboso sa Bulacan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang 74 na individual na sangkot umano sa pamamahala at pagpapatakbo ng iligal na online raffle sa bayan ng San Vicente, Tarlac. Matapos ang isinagawang operasyon na pinangunahan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Nagbabalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group katuwang iba't ibang unit ng pulisya at mga ahensya ng gobyerno ang isang illegal na raffle operation sa San Vicente, Tarlac. Huli sa akto ang 74 na individual kabilang ang financier at operator, distributor, administrative staff at ahente na namamahala sa nasabing pasugalan na walang kaukulang permit at dokumento. Batay sa isinagawang cyber patrolling ng mga otoridad, natukoy na ang raffle draw ay isinasagawa sa pamamagitan ng live streaming upang magmukhang lehitimo sa mata ng publiko. Ibinebenta ang bawat raffle ticket sa halagang 20 piso at ang grand prize naman ay aabot umano sa 4.5 milyong piso upang akitin ng publiko na sumali sa nasabing raffle. Ngunit nadiskubre na ang idinideklarang winners ay kasabwat rin ng grupo. Nung kami ay nagsagawa ng verification sa local government units, sa SEC, sa BIR, PAGCOR, DTI, wala po lahat silang any documents that could prove na legit yung ginagawa nila. Sinampahan na ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa illegal gambling na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III na paigtingin ang cyber patrolling at tiyakin ang mabilis na aksyon laban sa mga cyber criminals na patuloy na ginagamit ang social media para sa mga panlilinlang at iligal na aktibidad.
Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. 7 suspek na umano'y sangkot sa carnapping at online na pagbebenta ng mga ninakaw na sasakyan at piyesa ang tuluyang nasukol ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa isinagawang operasyon sa lalawigan ng Bulacan. Alamin ang detalye mula kay Patrolwoman Janine Kyle Sorongon. Timbog ang 7 suspect na sangkot sa kasong Republic Act No. 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016 sa ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Bulacan Highway Patrol Team sa pangunguna ni Police Major Renz Principe at sa pamumuno ng kanilang Regional Chief na si Police Lieutenant Colonel Joey Caise kasama ang kapulisan ng San Jose del Monte City Police Station sa Block 12 Barangay Gumaok West, San Jose del Monte City, Bulacan nito lamang nakaraang araw. Itong si alias Carlos ay nagrenta ng sasakyan na isang Toyota Fortuner kay Mr. Leyesa na kung saan nagkaroon sila ng usapan na rentahan ito ng 4,500 pesos. Pagkatapos ng ilang araw at tinatawagan na ni Mr. Leyesa si alias Carlos, ngunit sa kabilang banda ay hindi na ito makontak. Sinuri umano ng may-ari ang GPS na nakakabit sa sasakyan kaso hindi niya na ito malocate. Noong June 28, 2025, dumulog itong si Mr. Leyes sa tanggapan ng HPG Bulacan para i-report na ang kanyang sasakyan na narentahan ay binibenta na sa marketplace selling parts of Toyota at Fortuner, kaya't nagsagawa agad ng aksyon ng HPG na kung saan isang HPG personnel ang nagpanggap na poser buyer at nakipag-transact umano kung saan ipipick up ang mga parte ng sasakyan. Pagdating nga sa lokasyon ng kanilang pinag-usapan ay kumpirmadong ang mga parts ng sasakyan ay tugma sa sasakyan na pagmamay-ari ni Mr. Leyesa. Ayon sa papeles na dala-dala ni Mr. Leyesa at dito na nagsagawa ng pag-aresto sa 7 sospek. Nakarecover din ng HPG ng 3 pang sasakyan, isang Toyota Camry 199, isang Hyundai Eon at isang Chevrolet Aveo. Binasahan ng mga suspect ng kanilang karapatan sa salitang kanilang nauunawaan at nasuksodiyan na ng Highway Patrol Team Bulacan Detention Facility habang hinihintay ang pagharap namang ito sa korte. Ang mga nasabing sasakyan naman ay dinala din sa himpilan ng HPG Bulacan para sa verifikasyon. Ito naman ang pahayag ni Police Major Renz Principe patungkol sa nasabing operasyon. Una po sa lahat, nagugat po itong operasyon namin dahil na din sa reklamo ng ating complainant na natangayan ng kanyang dalawang pinaparentang sasakyang Montero at Toyota Fortuner. At nang hindi niya na makontak yung mga rumenta dito matapos ng kanilang kontrata at nang hindi na rin malocate sa GPS ang mga nasabing mga sasakyan, lumakas ang kutob niya na ito ay nakaharnap na. So natuntun namin itong mga nasabing sasakyan. Dahil na din sa kanyang pagkadismaya, nagbakasakali na lang siyang tumingin sa marketplace, sa mga group chat ng benta ng mga sasakyan. At eksakto naman, may katugma na binibenta na kalintulad ng modelo at kulay ng kanyang nawawalang Toyota Fortuner. Kaya minabuti niyang dumulog sa aming opisina at agad naman namin itong inaksyonan at nagkasanang operasyon laban sa mga sospek. Sa gitna ng aming operasyon, aming aktong naabutan ang mga sospek na nagkakalas ng mga pyesa mula sa isang SUV na kulay puti at mula na din doon sa mga aming na-recover na plaka at chassis. Amin na kumpirma na tugma ito sa ORCR ng nawawalang Toyota Fortuner ng ating complainant. Gayunpaman, ang kanyang Mitsubishi Montero ay chassis na lamang at pira-piraso ang aming na-recover sa karating na junk shop malapit din sa pinangyarihan ng krimen. Ang iba pang masakyan na aming na-recover mula sa nasabing lugar ay aming sasailalim pa sa macro-etching at aming pang beberipikahin kung ang mga ito ba ay involved din sa kanilang modus. Kami, ang Guardian of the Highways, ang kakampenyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula sa tanggapan ng kampenyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting direktor, Police Brigadier General Eleazar P. Mata. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janine Kyle Sorongon para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sorongon.
Isang matinding dagok sa kalakaran ng ilegal na droga ang naitala sa Pampanga matapos makumpiska ng kapulisan ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng pinagbabawal na gamot sa ikinasang bypass operation sa lugar. Nakatutok dyan si Patrolwoman Lixen Reyes Saweran. Higit 2 milyong halaga ng marijuana at marijuana-based products ang nasamsam sa isang buy-bust operation ng Mabalacat City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Eugene Marcelo, Officer in Charge ng Pampanga Police Provincial Office sa Barangay Bicol, Mabalacat City, Pampanga na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng 3 high-value individuals. Kinilala ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, ang mga naarestong sospek na sina alias Jack ng Barangay Bicol, Mabalacat City, alias Josh ng Barangay Dau at alias Ana ng Barangay Balibago, Angeles City. Nasamsam mula sa kanila ang 2 kilo ng tuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 240,000 pesos, 520 gramo ng ininalang kush na may halagang 858,000, 218 piraso ng marijuana-flavored vape cartridges na may standard drug price na 872,000 pesos at 19 na piraso ng marijuana oil na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Ang kabuoang halaga ng manasamsam na droga ay humigit kumulang 2 million pesos. Ayon kay Police Brigadier General Peñones, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng determinasyon ng kapulisan sa pagtugis sa mga sindikato ng droga at sa pangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Ang mga sospek ay nasa kustodiya na ng Mabalacat CPS at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang panawagan ng kapulisan ng Gitnang Luzon sa publiko na makiisa sa kampanya kontra iligal na droga sa pamamagitan ng maagap na pagsumbong ng kahinahinalang mga aktibidad. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Hindi na nakatakas sa kamay ng batas ang 2 most wanted person na may patong-patong na kaso matapos silang maaresto sa magkahiwalay na operasyon ng Northern Police District Special Operations Unit sa Caloocan City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Kahiwalay na operasyon na isinagawa ng mga operatiba ng District Special Operation Unit. 2 lalaki ang naaresto matapos mapag-alamang kabilang sa top 10 most wanted person sa regional, district at station level para sa iba't ibang kaso gaya ng acts of lasciviousness, unjust vexation at paglabag sa Republic Act 6539 o Anti-Carnapping Act of 1972. Unang naaresto ang isang 32 anyos na lalaki sa Barangay 12, Caloocan City na itinuturing na top 9 sa regional level, top 8 sa district level at top 6 sa station level. Naharap siya sa 4 na bilang ng acts of lasciviousness, kaugnay ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomendang piyansa na 180,000 pesos kada kaso at 2 bilang ng unjust vexation alinsunod sa Article 287 ng Revised Penal Code na may piyansang inirekomenda na 2,000 bawat isa. Samantala, naaresto rin ang 21 anyos na lalaki sa Barangay Longos, Malabon City na nakalista bilang rank 8 sa regional level, rank 9 sa district level at rank 5 sa station level. Ito ay kaugnay sa kasong paglabag sa Republic Act 6539 o Anti-Carnapping Act of 1972 kung saan walang inirekomendang piyansa ang korte. Matapos maaresto, dinala ang mga akusado sa NPD Custodial Facility Unit para sa pansamantalang pagkakakulong habang inihahanda ang mga dokumento para sa formal na pagbabalik ng warrant of arrest sa kani-kanilang mga korte na pinagmulan. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Bilang dating kadete at ngayon ay namumuno sa kapulisan ng rehiyon ng Cordillera, nagbigay galang at suporta si Police Brigadier General David Peredo Jr., Regional Director sa pagdiriwang ng ika-47th Philippine National Police Academy Foundation Day na ginanap kamakailan sa Camp Castañeda, Silang, Cavite.
Police Master Sergeant Lenny Valerio sa balita. Matagumpay na isinagawa ng Mandaluyong City Police Station ang isang informative drive ukol sa tamang paggamit ng Hotline 911 para sa mga emergency calls bilang suporta sa 5 minutes response time program ng Philippines. Dumalo si Police Brigadier General David K. Prado Jr., Regional Director ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region of Procor bilang ipinagmamalaking miyembro ng PNPA tagapagpatupad Class of 1992 sa pagdiriwang ng ika-47th PNPA Foundation Day na ginanap sa Camp General Mariano M. Castañeda, Silang, Cavite nitong 2 ng Hunyo taong kasalukuyan. Sa temang Moving Forward to Sustain Academic Excellence for Future Public Servants, ang selebrasyon ay minarkahan ng halos 5 dekada ng hindi natitinag na pangako ng PNPA sa paggawa ng mga pinunong may prinsipyo. Ang kaganapan ay pinamunuan ni Police General Nicolas D. Torre III, hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, na nagsilbing panauhing pandangal at tagapagsalita. Sa kanyang mensahe ay pinuri niya ang akademya sa dedikasyon nitong ipamalas ang mga pangunahing pagpapahalaga ng integridad, disiplina at pagkamakabayan sa mga opisyal ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology mula nang itatag ito noong 1978. Dumalo rin ang mga opisyal ng Department of Interior and Local Government, PNPA alumni mula sa iba't ibang klase, academy, faculty members, cadet corps at iba pang mga natatanging panauhin. Binigyan diin ang pagdiriwang sa pamagitan ng paggawad ng mga natatanging alumni at kadete kung saan si Police Brigadier General Prado Jr. nakatanggap ng PNP General Emilio Aguinaldo Excellent Award. Kinilala ang karangalang ito ang kanyang patuloy na suporta at mga kontribusyon na lubos na nagpapataas sa pagsasanay at kakayahan sa edukasyon ng akademi, lalo na para sa mga maging opisyal ng pulisya. Itinampok din ang kaganapan ang isang tradisyonal na pass and review na isinasagawa ng PNPA Cadet Corps at isang pagpupugay sa mga founder ng academy at kilalang nagtapos. Mula dito sa La Trinidad Benguet, Rihon ng Cordillera, ito ang iyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Buong suporta ang pinahayag ng pamahalaang lungsod ng Mandaluyong sa inilunsad na Dial 911 Emergency Hotline at 5-minute response time program ng Philippine National Police, mga inisyatibong naglalayong palakasin ang agarang tugon sa oras ng sakuna, krimen at emergency. Patrolwoman Janie May Dolor sa balita. Matagumpay na isinagawa ng Mandaluyong City Police Station ang isang informative drive ukol sa tamang paggamit ng Hotline 911 para sa mga emergency calls bilang suporta sa 5 minutes response time program ng Philippine National Police. Isinagawa ang nasabing aktibidad sa International Bible Church, Barangay Plainview, Mandaluyong City, na lubos na sinuportahan ng pamahalaang lungsod ng Mandaluyong City. Katuwang ang mga barangay kagawad, Salam Advocacy Support Group, Force Multipliers, Barangay Tanod, Barangay Peacekeeping Actions Team at iba pang mga civilian volunteers. Nagpapasalamat ako sa kapulisan na lalong-lalo na sa bagong PNP na kanyang ipinatupad yung 911. Napakabilis, lalo na sa bagong PP natin ng Mandaluyong. Talagang pinatutupad niya yung tamang responde para sa taong bayan ng Mandaluyong. Pinangunahan ni Police Colonel Jenny D. Texon, Chief of Police ng Mandaluyong City Police Station, ang kampanya na layuning palakasin ang partisipasyon ng komunidad sa mga programa ng PNP para sa kaligtasan at seguridad ng mamamayan. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing aktibidad ay si Police Colonel Aldren S. Grand, Chief District Directorial Staff ng Eastern Police District, na kung saan kanyang pinuri ang Mandaluyong City Police Station sa
sa matagumpay na pagpapatupad ng programa at sa dedikasyong ipinakita para sa kapakanan ng publiko. Ang nasabing aktibidad ay patunay na sa tulong ng lokal na pamahalaan at mga katuwang sa komunidad, posible ang mabilis, epektibo at organisadong pagtugon sa anumang emergency sa pamamagitan ng pagtawag sa 911. Pinangunahan naman ni Reverend Pastor James Lee Tika, Head Pastor IBC, ang ceremonial signing bilang simbolo ng kanyang buong suporta sa nasabing kampanya. Kasama si Honorable Darwin A. Fernandez, ABC President. Tinapos ang programa sa pamamagitan ng isang pledge of commitment na sumasagisag sa matibay na ugnayan ng pulisya at komunidad tungo sa isang ligtas, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Hangad ng Eastern Police District ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Himas rehas na ang isang lalaki kabilang sa top 10 most wanted person sa Lapu-Lapu City matapos siyang maaresto ng mga operatiba ng pulisya dahil sa kasong rape. Nakibalita dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Sa kulungan bagsak ng isang top 10 most wanted person regional level na may kasong rape matapos makalaboso ng kapulisan ng Lapu-Lapu City sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, Cebu nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Major Iranio S. Regidor, Station Commander ng Police Station 4 Lapu-Lapu City Police Office, ang top 10 most wanted person na suspect na si Dexter, 42 anyos, na residente ng B25 L16 Deca 5, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. Bandang alas 9 ng gabi nang maaresto ng mga otoridad ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na inisyu ni Honorable Vincent Deo F. Avelos, Presiding Judge ng RTC Branch 54, Lapu-Lapu City, Cebu na walang rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station ng Lapu-Lapu City Police Office ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang Lapu-Lapu City PNP patuloy sa masigasig nitong operasyon sa pagtugi sa mga kriminal upang tiyak na mapanagot sa batas dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Masiglang sinalubong ng Kulasi Municipal Police Station ang pagdiriwang ng ika-30 Police Community Relations Month sa pamamagitan ng isang Zumba fitness activity na dinaluhan ng kapulisan, mga kawani ng lokal na pamahalaan at mga miyembro ng komunidad. Yan ang report ni Patrolwoman Julibel Alvior. Formal nang sinimula ng Kulasi Municipal Police Station ang ika-30 pagdiriwang ng Police Community Relations Month sa pamamagitan ng isang masigla at makabuluhang Zumba fitness activity na ginanap sa harap ng kanilang istasyon. Nito lamang ika-1 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Dominic C. Pareño, hepe ng Kulasi MPS, ang aktibidad na naglalayong itaguyod ang mas malalim na ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng pulisya at komunidad. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay nakatuon sa pagpapatibay ng partnership para sa mas ligtas at payapang pamayanan. Ang Zumba session ay hindi lamang bahagi ng pagdiriwang, kundi isa ring hakbang sa pagtataguyod ng kalusugan at kagalingan ng mga miyembro ng PNP at kanilang mga partner sa komunidad. Alinsunod ito sa direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III na palakasin ang internal cleansing at patatilihin ang tamang body mass index ng bawat pulis bilang bahagi ng reforma sa hanay ng PNP. Aktibong nakiisa sa nasabing aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Maritime Police at 2nd Antique Provincial Mobile Force Company. Kasama rin sa mga dumalo ang mga opisyal ng Barangay Halandoni at ilang person who use drugs bilang bahagi ng reintegration efforts. Ipinakita ng sama-samang partisipasyon sa aktibidad ang kahalagahan ng interagency cooperation at community involvement sa pagtataguyod ng kapayapaan, disiplina at kaunlaran. Nanindigan ng Kulasi MPS na magpapatuloy ito sa pagpapatupad ng mga makabuluhang programa na magpapalalim sa tiwala ng publiko sa kapulisan
at magtataguyod ng mabuting pamamahala sa pagsulong ng kaayusan, kalusugan at pagkakaisa sa rehiyon ng Western Visayas tungo sa minimiting bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Yulibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Albior. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang lusot sa batas ang dalawang street-level individual matapos silang maaresto sa ikinasang buy-bus operation ng mga otoridad sa Panabo City. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Rina Rose Dasipulo. Na drug buy-bus operation ang isinagawa ng mga operatiba ng Panabo City Police Station, 2nd Davao Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency nitong Hulyo 2 taong kasalukuyan na nagresulta na pagkakaaresto ng dalawang individual at pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu sa Purok 2, Pantukan, Barangay JP Laurel, Panabo City, Davao del Norte. Kinilala ng mga otoridad ang mga sospek na si alias Peter, 25 anyos at alias Ronald, 40 anyos, na pawang mga residente ng Purok 11, Barangay San Vicente, Panabo City. Mula sa kanila nasamsam ang tinatayang 4.0736 gramo na hinihinalang shabu na may street value na humigit kumulang 27,700 pesos. Kaugnay nito ang inihahanda ng mga otoridad ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita na patuloy na determinasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga para sa kapakanan ng publiko at nagsisilbing paalala na umiiral ang hustisya at may kaakibat na parusa ang paglabag sa batas. Mula dito sa Davao del Norte Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. Sa halip na nasa eskwelahan o nasa tahanan, dalawang binatilyo ang nahulog sa kamay ng batas matapos mahuli sa isang buy-bus operation sa Maguindanao del Norte. Ang balita mula kay Patrolwoman Judy Ann Alibo. Arestado ang dalawang lalaki matapos mahulihan ng mga iligal na droga sa isinagawang buy-bus operation ng Maguindanao del Norte PNP sa sitio Santillano, Barangay Macabiso, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Ito lamang ikaunang araw ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga sospek na sina alias Spidey at alias Mar, 19 anyos at pawang residente ng naturang lugar. Naging matagumpay ang naturang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng mga tauhan ng Sultan Mastura Municipal Police Station, Provincial Intelligence Drug Enforcement Unit at Philippine Drug Enforcement Agency BARM, nakuha mula sa mga suspek ang 2.5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalagang 17,000 pesos. Ang dalawang suspek ay nasa kustodiya ng Sultan Mastura MPS para sa tamang disposisyon, habang ang mga nakumpiskang droga ipapadala sa Regional Forensic Unit para sa pagsusuri. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ihahanda laban sa mga sospek. Ang Maguindanao del Norte PPO sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang unit ng pulisya ay nananatiling nakantabay upang masigurong ligtas at maayos ang pamumuhay ng mga mamamayan laban sa banta ng iligal na droga. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At para sa ating huling balita, formal nang sinimula ng Police Regional Office 13 ang pagdiriwang ng ika-30 Police Community Relations Month sa pamamagitan ng isang makabuluhang seremonya na ginanap sa Camp Rodriguez, Butuan City. Tunghayan ang mga naging kaganapan sa ulat ni Patrolwoman K. Francisco. Formal na isinagawa ng Police Regional Office 13 ang kick-off ceremony ng ika-30th Police Community Relations Month sa Camp Colonel Rafael C. Rodriguez, Butuan City, nito lamang Hulyo 1, 2025. Ang temang sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, iligtas ka, ay nagsisilbing panawagan para sa mas matatag na ugnayan sa pagitan ng kapulisan at mamamayan sa pagtahak tungo sa isang ligtas, disiplinado at maunlad na bansa. Tampok sa seremonya ang panauhing pandangal na si Honorable
Joseph Mar B. Hill, CESO 4, Regional Director ng NAPOLCOM Region 13. Dumalo rin sa okasyon ang mga matataas na opisyal ng Police Region Office 13, mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, local government, civil society organizations at mga lider ng komunidad. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa bilang bahagi ng kick-off gaya ng pagbibigay pagkilala sa mga partner organizations ng PNP sa rehiyon, community engagement at serbisyong publiko. Sa pagsisimula ng PCR Month ay muling pinagtibay ng PNP Caraga ang kanilang pangako sa mamamayan, isang kapulisan na may malasakit, makatao at tunay na tagapagtanggol ng bayan. Layunin ng aktibidad na ito ang palakasin ang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng pulisya at komunidad, itaguyod ang tiwala ng publiko sa hanay ng kapulisan at paigtingin ang mga programang nagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa buong bansa. Sapagkat sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako yung Police News Network Correspondent, Patuluman K. Francisco, alagad batas, tagataguyod ng salitang pulis. Maraming salamat, Patroluman Francisco. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patroluman Mika May Bahiwag mula sa Regional Police Community Affairs and Development Unit NCR. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang paunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.